Kung hindi ka na kumikibo, bakit siya biglang bumabalik? At bakit sa katahimikan mo, saka siya nagsisimulang magsisi? Kung hindi ka na kumikibo, bakit siya biglang bumabalik? At bakit sa katahimikan mo, saka siya nagsisising mawala ka? Kumusta ka? Kung pinagdadaanan mo ngayon ang sakit, pagkalito, o yung pakiramdam na, ginawa ko naman lahat, pero bakit ako pa rin ang talo? This video is for you. Kasi ngayong video, pag-uusapan natin ang psychology behind silence. Kung bakit, sa hindi mo pagsasalita, mas malakas ang epekto mo sa kanya. Kung bakit mas nararamdaman niya ang pagkawala mo. Kung bakit bigla siyang nagre-reach out, nagpuview ng stories mo, o nagiging weird yung mga behavior niya. At higit sa lahat, bakit doon nagsisimula ang regret. Humanda ka dahil baka dito mo marinig yung explanation na hindi mo nakuha noon. Section 1, Silence removes her validation supply. Una sa lahat, karamihan ng tao, lalo na kapag sila ang nakipag-break, o sila ang nanakit, o sila ang may options, umaasa sila sa idea na, nandyan ka pa rin. Alam mo yung backup energy. Yung, I know he still wants me kahit iniwan ko siya. Habang nagme-message ka, humahabol, nagtatanong, nag-e-explain, nag-a-apologize kahit hindi mo kasalanan. Nakukuha niya yung validation na hinahanap niya. Pero noong tumahimik ka, boom! Biglang nawalan siya ng source. Dati, sure siya na gusto mo siya. Ngayong wala ka ng sinasabi, hindi na siya sigurado. At alam mo kung ano ang pinaka-kinatatakutan ng tao. Yung mawala yung taong sigurado silang nandoon. Doon nagsisimula yung regret. Section 2, Silence forces her to face herself. Kapag lagi kang nakikipag-usap, lagi kang naghahabol, lagi kang nagpaparamdam. Hindi niya kailangang harapin yung guilt, yung mali, yung nagawa niyang panakit. Ikaw ang shock absorber. Ikaw ang takot mawalan. Ikaw ang lumalaban. Pero noong tumahimik ka, wala nang distraction. Wala nang, at least may naghahabol pa sakin. Ngayon, sarili niya na lang ang kaharap niya. At doon lumalabas yung guilt. Doon niya naririnig yung tanong na, bakit wala na siya? Bakit hindi na niya ako kausap? May iba na ba? Masaya na ba siya nang wala ako? Ako ba yung nagkamali? Hindi mo sinabi kahit isang salita, pero napilitan siyang kausapin ang sarili niya. Section 3, Silence makes you mysterious again. Alam mo yung dati, nung nagsisimula pa lang kayo, napaka-mysterious mo. Hindi ka madaling basahin, hindi ka madaling makuha. Pero habang nagkakaproblema kayo, naubos yung mystery. Nakita niya yung fear mo. Nakita niya yung desperation mo. Nakita niya yung pain mo. Pero nung tumahimik ka, nag-reset ka ulit. Bigla siyang nag-iisip. Ano nang nangyayari sa kanya? Bakit hindi na siya nagme-message? May ginagawa ba siyang bago? Mas gumanda, gamwapo ba siya? Bakit parang hindi affected? Silence brings back the mystery she lost. At ang mystery, nakakabaliw. Section 4, Silence creates scarcity, at mas gusto ng tao ang bihira. Lahat ng bihira, mas mahalaga. Ginto, diamante, oras. At kahit tao, ganun din. Kapag sobrang available mo noon, hindi ka niya nakita as valuable. Pero noong bigla kang nawala, na-realize niya, hindi pala ako sigurado sa kanya. Hindi ko pala siya kontrolado. Hindi ko pala alam kung babalik pa siya. Pinakamalakas ang regret kapag bigla niyang nakita yung value na dati niyang binibaliwala. Section 5, Silence removes her power over you. Ganito ka-simple. If she hurt you, and you still chase her, she wins. Pero if she hurt you, and you walk away, you win. At kahit hindi mo sabihin, nararamdaman niya. Kasi bigla niyang naramdaman. Hindi na siya affected sa akin. Hindi na siya umiikot sa actions ko. Hindi ako ang center ng mundo niya. The moment naramdaman niyang wala na siyang control, doon papasok ang regret. Section 6, Silence makes her compare, at panalo ka dyan. Kapag nawala ka, automatic, kino-compare ka niya sa bago niyang nakakausap, bago niyang nilalandi, o kung sino man ang bago sa buhay niya. At guess what? Hindi ka kayang palitan ng ganun kadali. Maybe mas pogi, maybe mas maganda, maybe mas exciting, pero hindi ikaw.
At doon niya mararamdaman yung emptiness, yung kulang, yung iba siya. At habang tumatahimik ka, lalo niyang napapansin yung difference. Section 7, Silence puts you back in control. Ang tunay na control sa relasyon. Hindi yung pinakamalakas magsalita, hindi yung naninigaw, hindi yung nagtatampo, hindi yung umaalis. Ang tunay na control, yung kayang hindi magsalita. Kasi yung katahimikan mo, hindi nangangahulugang takot ka. Hindi nangangahulugang weak ka. Ibig sabihin, marunong kang magpigil. Marunong kang magpahalaga sa sarili. Marunong kang magbigay ng boundary. Kapag marunong kang manahimik, marunong kang magdesisyon. At doon ka nagiging attractive ulit. Section 8, Silence heals you, at nakikita niya yan. Habang hindi ka nagme-message, unconsciously, nag-heal ka. Ito yung hindi niya kayang kontrolin. Nakikita niya sa social media. Nagwo-workout ka, nagiging mas gwapo, nagiging mas payapa, hindi ka toxic, hindi ka humahabol. Habang lumalakas ka, lumalakas ang regret niya. Kasi ang pinaka-kinatatakutan ng babae na umalis. Yung gumanda ang buhay mo nang wala siya. Section 9, Silence makes her realize she lost a man, not a boy. Alam mo kung ano ang difference ng boy sa man. A boy reacts, a man chooses. A boy begs. A man walks away. A boy explains. A man is silent. At nung tumahimik ka, doon niya nakita na hindi ka bata. Hindi ka dependent. Hindi ka weak. You are a man who can stand by himself. And that is something she regrets losing. Section 10, Silence gives her time to miss you. Simpleng-simple. Pag araw-araw ka nandyan, hindi ka niya nami-miss. Pero pag nawala ka bigla, doon papasok yung, saan na kaya siya? Ano ginagawa niya? Masaya ba siya? Kahit man lang, bakit wala? Missing is impossible, kapag present ka lagi. Pero kapag nawala ka, missing is automatic. Regret follows. Section 11, Silence makes her question her decision. Ito yung pinakamalakas. Kapag tumahimik ka, bigla niyang tatanungin yung sarili niya. Did I make the right choice? Ako ba ang nagkamali? Bakit hindi na siya nagre-react? Bakit parang mas okay siya ngayon? Bakit ako ang hindi mapakali? Once a woman questions her own decision, the regret hits like a truck. Kung tahimik ka ngayon, at pakiramdam mo parang wala namang nangyayari. Maniwala ka, may nangyayari. Sa katahimikan mo, mas marami siyang naririnig. Sa pagkawala mo, mas lalo kanyang napapansin. At sa hindi mo pagsasalita, mas malakas kang nagsasalita. Silence is not weakness. It is discipline. It is strength. And most of all, it is the moment she realizes what she lost.